Welcome to our video tutorial that shows how to divide the square root of 3 by the cube root of 2. Ayan, una sa lahat, hindi pwedeng gamitin ang division property of radicals dito. Kasi nga, magkaiba yung kanilang indices. Kaya ang gagawin natin, maghanap tayo ng ibang paraan. At ang isa sa mga unang paraan na pwede natin maisip ay i-rationalize na yung denominator. Paano ba mag-rationalize? Di ba mag-iisip tayo ng isang expression na equal to 1, syempre yun ay radical pa rin, na equal to 1. Yun ay radical over radical. Anong klaseng radical? Square root ba, cube root, fourth root, fifth root? Nakadepende yon sa denominator. Since ito ay cube root, mumultiply natin yan sa expression na cube root over the cube root. Cube root ng ano? Dahil cube ang pinag-uusapan natin, ano yung mga cube numbers? You have 1, 8, 27, 64, 125, and so on. Alin doon ang divisible by our radicand 2? Pwede ang 64, di ba? Saka 8. Siyempre, piliin natin yung pinakamaliit. Yung 2, para maging 8, ay i-multiply natin by 4. In short, para ma-rationalize yan, multiply natin yung buong expression by the cube root of 4 over the cube root of 4. Diba? In that way, magkakaroon tayo ng mga expressions na pareho ang indices. Yung denominator natin pareho na ang indices, pwedeng gamitan ng multiplication property of radicals. Paano ginagamit yon? Kopyahin lang yung cube root of, tapos yung 2 times 4, simplify natin. Yung numerator, magkaibang indices, kaya hindi pwedeng gamitin ang multiplication property of radicals. In short, kokopyahin lang muna natin yan. Ayan. So, okay na yung denominator kasi magiging 2 lang to, di ba? Cube root of 8, 2. So, mission accomplished na yon. Kaso yung numerator ay hindi pa simplified. This is multiplying radicals with different indices. May video tutorial tayo paano gawin to. Pwede nyo balikan yon. Pero ang gagawin lang natin dito ay una, kukunin natin yung LCM ng mga indices na to, yung 2 and 3. Anong LCM nila? 6, di ba? So, dapat isusulat natin yung buong numerator na yan sa bagong radical na may index na 6. Now, yung 2 para maging 6, yung 2 dito na index para maging 6, multiply natin by 3. Diba? Tapos yung 3 dito para maging 6 yan, multiply natin by 2. Magiging 2 times 3, the square root of 3. Ngayon, dahil yung index ay from 2 naging 6, nagbago yon, bawal yon kasi magbabago yung value natin. To offset that, para mabawi yung 3 dito, ang kailangan lang natin gawin ay yung radicand dito, erase din natin sa number kung saan natin minultiply yung original na exponent, na index rather. Kaya ito ay magiging 3 raised to the third power. Similarly, yung second factor, the cube root of 4, yung 3 na index para maging 6, multiply mo ng 2. Kaya yun ay magiging 3 times 2, radical sign 4. And again, to offset that, yung 2, kailangan natin i-square yung ating radicand. Ayan. Tapos, simplify natin yan. Yung 2 times 3, yung 3 cube, 3 times 2, saka yung 4 squared. Ayan, yung radicand ng first factor, magiging 27. Yung sa pangalawang factor, magiging 16. And their indices are now the same. Dahil pareho na yung kanilang indices, pwede nating i-apply ang multiplication property of radicals para masimplify itong numerator. Yan ay magiging the 6th root of 432 over 2. At yan ang ating final answer. Kasi yung 432, pag kinuha na natin yan ng prime factorization, yan ay magiging equal sa 2 raised to the 4th power times 3 cube. At wala doon ang may exponent na mas mataas or equal sa index. Kaya we are certain ito na ang simplest form.